Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates. For those of you na hindi pa nakasubscribe sa channel, hopefully mag-subscribe kayo. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So, if you want, pwede mo akong i-follow sa Facebook. Diyan ako magpo-post, guys, kung may mga free reading ako, etc. Kung open na ulit ako sa reading, diyan mo malalaman sa Facebook. So, sana naka-follow ka sa akin dyan. Sa ngayon, hindi pa ako open. Ang open yung friend ko, si Jing Tarot Reader. So, siya yung i-search mo sa Facebook. And if you want, meron kaming TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Yun yung i-search mo sa TikTok. Diyan mo ma-avail yung mga products namin. And yeah, let's start your reading. Pagpasensya mo na yung boses ko ngayon, medyo hindi ako okay. Pero yun nga, nakainom na ako ng gamot or ng oregano yung ininom ko actually. Medyo nag-okay na ako. Yan, bago ako mag-reading, nag-inom agad ako. Inunahan ko yung sakit ko. Papunta pa lang. On the way pa lang. Mas malala kanina eh. Ay, medyo okay na ako. Kaya ko naman get kasi baka bigla ako mag-post ng video if I need to clear my throat. Kahit wala akong paalam, bigla ko ipopost yung video. Pagpasensyahan mo na lang. Okay. Insatiable, financial support, kanan na side, sa'yo, kaliwa, sa person mo. Pero dahil ito ay general reading, pwedeng magkapalit-palit ang roles. Kaya balak na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Okay. Pa-comment guys ha, positive lang, wala tayong negative. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka mag-next video, hawak mo naman ang cellphone mo, laptop mo, etc. Kontrolado mo yan, hindi mo na kailangan mag-comment ng mga hindi maganda regarding sa reading na to kasi pag nakita naming negative, hindi ka na maka-comment sa susunod. Deleted yung comment mo. And medyo mahigpit kami dyan, ha? So, you do have your insatiable, financial support, a fire sign. I feel like ngayon, medyo nagkakaroon ng problem regarding money, because of a child, or for now, medyo tight si budget, ganyan. Maybe may mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon regarding finances na parang hindi mo gusto pero wala kang choice. A meeting is here. I mean, you could be dealing with someone na may mga ka-connects or may connections pang iba. And bounty hunter is here. This is a person na laging nandiyan sa tabi mo, laging nakapalibot sa'yo, laging yung parang gusto niya malaman mo ano mga nangyayari sa buhay mo. Interlude is here. So, pwedeng, ayan, lagi nakamasid, antabay sa'yo, ano mo ginagawa mo, etc. I mean, you need to talk to this person. Pwedeng may mga kailangan kayong pag-usapan. This could be an ex or person na kakonect mo ngayon during this time. Pero may mga bagay ka kasing hindi nasasabi sa kanya. Na I feel like you're being cold dito sa person na to. Nandun yung hunger niya na malaman yung totoo sa'yo or kung ano yung whatsoever na gusto mo sabihin or mga nasa damdamin mo, nasa isip mo, ganito, ganyan. Kasi pwedeng hindi ka rin nagiging open sa kanya. You're being cold and nararamdaman itong person na to yung mga mali regarding doon sa bagay na yun. Bakit ka nagiging cold? Ganito, ganyan. Lalo na kung may relasyon kayo, bakit cold ka? This person is willing to listen. Kaya kung may mga bagay kang gusto sabihin, now is the time. No? Kasi willing siya makinig sa'yo. Emotions niyo sa isa't isa for the sign of fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Verge is here, nighttime is here, or night life is here, settlement, and alien. Actually, hindi kayo magkakaintindihan itong person na to sa mga bagay na gusto mo, kung hindi mo sasabihin. Nabanggit ko na, 'di ba? Kailangan niyo mag-uusap. History is here, lalo na kung may mga pangit na nakaraan sa inyo tas hindi pa nakaklose yung mga pangit na nakaraan na yun. For example, may mga ginawa ka na mga bagay na nakapagpagalit sa person na to or vice versa, siya may mga ginawa na nakapagpagalit sa'yo. Hindi nyo yan tuluyan na ayos eh. Ngayon, nadagdagan si issue. Ayan, yung iba sa inyo, there's a relationship nga dito or maybe this is your wife, your husband, ka-live-in partner. So, nandun yung parang
wait lang, may mga bagay kang ginawa na hindi talaga ito completely close na sa atin, na although nangyari, tapos na, sa akin hindi pa, yung issue nandun pa, yung emotions ko regarding do sa bagay na yon, yung galit ko nandun pa. And then this person, pwedeng hindi kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan, pero nandun yung malakas yung pakiramdam nitong person na to. Some of you, you are the one na guilty ha. Pero kung hindi ikaw, kasi general reading to, pwede naman yung person mo, but I can see that someone here made or did something, may ginawa na something na parang hindi maganda, alam mo yan. And now, maybe you're thinking about the children, you're thinking about the kids. So, parang ito yung nagiging dahilan kung bakit parang as much as possible, ayaw mong magalit, ayaw mong magkaroon ng problema, etc. Pero, alam mo, kailangan nyo magkaroon ng pag-uusap because whatever happened dito already happened, wala na magagawa. Ikaw ang dapat kasi tanungin. I mean, kung ikaw yung nakagawa ng mali ha. You know why? Nakikita ko itong connection na to as an obsession. Ano yung ibig sabihin nun? I mean, it's like a diabetic person. 'Di ba? Kahit anong inom mo ng maintenance, pag nandun pa rin yung lifestyle mo na hindi maganda, hindi ka pa rin gagaling. O sabihin na natin, once you are a diabetic, 'di ba, parang lagi ka na magiging ganyan, kailangan mo ng ingatan. Pero kailangan mo rin magawa ng changes. Hindi pwedeng nagme-maintenance ka or ito, ilagay natin sa relasyon nyo. Hindi pwedeng inaayos mo yung relasyon mo tapos yung mga bad habits hindi mo tatanggalin. Na doon pa rin yung anytime matutukso ka. Pupunta at pupunta ka pa rin doon sa mga bagay na hindi mo puntahan. 'Di ba? Some of you gagawin mo pa rin yung mga bagay na hindi mo dapat gawain. Hindi pwedeng ganun. Kasi hindi magiging maayos. Time will come, tataas na naman ang sugar. Or, tataas na naman yung issue dito sa connection na to. So, hindi siya naaayos. 'Di ba? Hanggang madadagdagan na lang siya ng madadagdagan. You need to be more open din. No? At saka dapat maging open din, hindi lang yung bibig mo, yung tenga mo rin regarding sa sasabihin nitong taong ito. 'Di ba? Yung iba sa inyo, pwedeng napaintindi naman na niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Pero yung iba sa inyo, meron ka namang nasa isip mo na parang hindi naman maintindihan nitong person na to. So, kailangan, alam mo sa relasyon, ang hirap ng relasyon, no? Kasi para yung kontrata. Kahit wala kayong pinirmahang papel na kontrata, ganto ganyan. Relationship, kailangan niya ng commitment. 'Di ba? May rules and regulation. At kung gusto mo ng taong to, kung mas importante sa yung relasyon ninyo, yung pagmamahal mo sa kanya, at yung connection ninyo, kung importante yun sa'yo, kung ano yung bawal sa kanya, kailangan mo ring sundin yun. E di ganun ka rin naman. Kung ano yung mga bawal sa'yo, kailangan din naman niya sundin yun. There's compromise, there's cooperation sa connection na ito to work. Pero nakikita ko kasi ikaw tong may problem. Honestly. You need to fix yourself. You need to fix yourself. Lalo na kung ikaw ito, nagbubuhay binata, nagbubuhay dalaga, hindi yan makakatulong sa'yo. Lalo na kung may pamilya na kayo. Hindi magiging okay yan. What will happen in the near future, for the both of you? Trigger, realization, twin flame. Excuse me. Waves. Drastic searching. Commitment. So, like what I've told you, commitment. Some of you, wag mo hintayin mapuno. Kasi I see this connection as one of you ay pwedeng mapuno dito sa connection. And it could be the person na kakonect mo. Why? Pwedeng magkaroon siya ng realization. Maybe there's a twin flame soulmate na pwede dumating sa buhay niya na makapagpakita sa kanya ng totoong pagmamahal, ng totoong emotions. And then you do have your trigger. Ayan, at nakikita natin ito, there's in the near future, may makakapagpa-trigger pa rin dito sa connection na to para wag i-push through, para i-cut off, para tapusin, para magkagalit na naman sa isa't isa.
This person is really searching for love right now. At kung hindi mo kayang ibigay yon, maaaring sa iba niya makuha yon. So, wag mo nang hintayin yon. Kung hindi na nag-workout, yun nga, pag-usapan pa rin. Pag-usapan. Kailangan pa rin ng settlement. Katulad niyan, lalo na kung may financial issues, kung may problem regarding sa children, or may mga support na kailangan doon sa children na yun, kailangan pag-usapan yan. Kailangan pareho kayo maging open dyan. And vlog is here, so either you connect or disconnect. Okay? So, depende sa pag-uusap ninyo. Pero, wag mo lokohin ang sarili mo. Pag alam mong may mga, kasi yung iba sa inyo pwedeng igiit kung ano yung gusto. Wag mong lokohin ang sarili mo. Alam mo yung mag-workout sa hindi. Alam mo yung mga mali mo na dapat mong ayusin, baguhin sa sarili mo para mag-workout ang connection ninyo. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.